Kami natigil sa pagtuturo namin every 6 in the afternoon at kami ay nagpe-pray. Pati yung mga sasakyan doon, natigil. No? Basta kumalembang na ang 6 p.m. So, ayun, no? So that brings us closer to the Lord. Okay? Tapos, nature speaks fear, worry, doubts, and others. So, yun daw, yung nature natin. Tayo natatakot, tayo nababalisa, tayo nag-aalinlangan. Sin makes our human nature active. At lalong nagpapa-aktibo sa atin yung ating kasalanan. No? Yung mga nagagawa nating kasalanan. Kaya lalo tayong natatakot, lalo tayong nababalisa, lalo tayong nag-aalinlangan. Tama nga naman, di ba? Kasi kung tayo alam naman natin sa sarili natin kung tayo nagkakasala o hindi. So kapag tayo nagkakasala, nagkakaroon tayo ng takot. No? Nagkakaroon tayo ng pangamba, nagkakaroon tayo ng pagkabalisa. Samantalang kung tayo alam natin na wala tayong ginagawang against sa Kanya, no? Na tayo laging sumusunod doon sa Kanyang mga salita, napaka-peaceful ng ating buhay. Kaya nga dito sa ating morning devotion, di ba pagkakatapos nito, wag naman tayo napupuyat. Wag naman tayo napupuyat. Pero yung sarap, no? Yung fulfillment, baga, no? Ay nandoon. Pagtagal ay wala na. Ayan, nag-over 60 ako nung ako magpa-check up. Ay kasi po yan, gabing-gabi na kasing matulog. Dapat kasi hindi masyadong gabing matulog. Para gumising man ng maaga, masarap pa rin ang iyong pakiramdam. Diba? Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise. Bumalik tayo sa kinder. Ayan, at 2 Peter, ayan, ito po yung katapusan ng mentoring namin. 2 Peter, chapter 1, verse 4. Ang sabi dito sa English, through His great and precious promises, we become partakers of the divine nature. Ayan, basahin mo natin sa Tagalog. Through His great and precious promises, the word, we become partakers of the divine nature. Ikatulad ni Peter, sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa at kasaglibutan. Ito, makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ayan, di po ba? So, ang kahalagahan ng mga salita ng Diyos, no? Ang mga pangako, sabi nga natin, more than 8,000 promises have been given to us. Ibinigay na sa atin ang lahat ng mga pangako, napakarami. No, kaya nga lamang, hindi pa rin natin siya masunod. Pero kung masusunod natin lahat ang kanyang mga pangako, napakagagandang pangako, tayo ay sabi doon sa katapusan, di ba? We become partakers of the divine nature. Anong sabi niya sa katapusan sa Tagalog? Yan, makabahagi tayo. No? Makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Diba? So, yung kalikasan ng Diyos. Ano ba yung kalikasan ng Diyos? Yung kanyang kabanalan. Diba? Yung kanyang kabanalan. At yun ang gusto ni Lord sa ating buhay, na tayo din ay maging mga banal na katulad niya. Kasi siya nga yung lumikha sa atin. So dapat, ang expectation, maging katulad din niya tayo. No? At paano yun? Binigay na nga sa atin, iniwan sa atin ang kanyang mga salita upang siya nating maging gabay sa ating buhay. Yan po lamang at maraming salamat. Purihin ang Diyos. Meron pa bang magbabahagi o mag-share? Kasi alas 6 na, napakahaba yata ng aking share. Isang oras.
Okay po, merong gustong mag-react? Mag-add? Dito po sa line, hindi ko na kayo napagsalita. At dito na lang po nagbasa. Meron po kayong masasabi, may dadagdag? Kompleto na po. Kompleto na dito sa ating, kompleto na? Malinaw po? Okay po. Meron po isang Yan, Sister Nita. kasi kung minsan kahit mga Kristiyano na nababasa ko na tungkol doon sa pagsusulat. Yan. Kasi dapat pag magsulat tayo ng Panginoon o kaya God, Lord, dapat ay capital letter natin iumpisahan. Di po ba? So, yun lamang po. Yan, no? Nagiging technical. Kumbaga, yung Panginoon, no? Depende sa ating Panginoon. Mayroong ibang Panginoon, ano? Yung Diyos, yung minsan yung anak. Pag ang tinutukoy natin ay ang ating Panginoong Jesus, capital din yun, no? So, careful tayo din. Maganda rin, di po ba, na alam natin yung mga bagay na yon. Yung madami din ako nababasa, yung sa Christmas, yes. Yung sa Christmas, na ginagawang Xmas. Xmas. Parang wala, XA, di ba? Kung ating, sabagay, yun naman yung mga technical lang, no? Hindi naman talagang yun ang, kumbaga. Mahilig nga lamang tayo sa shortcut. Pero yung mga bagay na yon, yun naman ay mga, kumbaga, mga technical terms lamang yun. What is important is yung heart talaga natin. Yun ang pinakamahalaga. Yung nasa puso natin. Kaya lang, kung ito mabasa ng iba, alam na hindi tayo marunong. Di ba? Hindi natin alam yung mga bagay ngayon. Kaya being a Christian, kailangan din alam natin. Okay, maraming salamat, Sister Nida. Mayroon pa po ba? Mm-hmm. Mm-hmm. Oh my God. Oo nga, parang ka-OA yan, ano? kasi nga tayo nadadala ng trend na gano'n, ng mga shortcut na gano'n. OMG, oh my God, yung parang gano'n, nagiging expression na tuloy, no? Sister Susan. Okay, ano ng mic para marinig? Ayan. Okay. Kasi ako, hindi naman ako perfect. Pero hindi ko ginagawa yung, oh my God. Gusto ko, kasi nabasa ko sa Deuteronomio. Deuteronomy, Bawal ng Diyos na gamitin ang salita gusto sa walang bagay. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan bagay. Kaya ako po ay iniiwasan ko sa tulpa ng mga. Hindi ako pala salita ng mga. O Diyos ko, oh my God. Kasi hindi aalin ng Diyos na hindi tayo magkakasala kung pagamitin natin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Huwag natin, pwede naman gamitin kung talagang kinakailangan, di ba? Pag tayo humihingi, di ba? Pero kung walang kabuluhan nga lang na, di daw. Ang tawag ng man ang mahal yung tinda.